Araw ng linggo, araw ng Diyos, at araw ng simbahan. At tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mula pa ng Biyernes ay napapatanong ako sa mga nagsisimba dito sa Quiapo. Tapos na ang piyesta, nagbiyernes na, nagsabado na, linggo na po ngayon. Pero nandito pa rin kayo. Buhos pa rin ang mga deboto. Hindi pa rin mahulugan ng karayom ang simbahan sa dami ng tao at ang haba pa rin ng pila sa pahalik. Kaya mula pa ng Biyernes, napapatanong po ako sa mga tao, hindi ba kayo nagsasawa? Hindi ho ba kayo napapagod na? Hindi ba kayo ihinto? Hindi na tayo laman ng balita, pero sana nakikita pa rin ng mga media na ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, hindi lang pang piyesta, hindi lang tuwing January 9. At kayo ang patotoo dito na hanggang ngayon, nandito pa rin, hindi nagsasawa, hindi hinto, hindi napapagod. Bakit nga ba? Nandito tayo dahil alam natin, merong unang hindi napapagod at nagsasawa. Merong isang hindi hihinto. At yun ay walang iba kung hindi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya tayo pumupunta dito sa Kanya, paulit-ulit kahit na minsan matigas ang ulo natin. Pabalik-balik kahit minsan paliko-liko ang buhay natin. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam natin, hindi siya magsasawa sa atin. Hindi siya napapagod, kaya tayo kumakapit sa Kanya sapagkat alam natin, siya ang unang kumakapit sa atin. At yun ang mabuting balita. Narito siya, hindi napapagod para sa atin. Kaya, palakpakan natin muli ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At ang mga nagsasabing, hindi kami magsasawa, hindi kami ihinto, hindi kami mapapagod sa aming debosyon, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang magsasawa. Ngayon, baka sinabi mo, huwag kang mag-asawa. No? Iba ho yun. No? Huwag tayong magsawa. Huwag tayong mapagod. At bakit nga ba? Ngayong araw na ito, pinagdiriwang din natin ang pagbibinyag ni Jesus Nazareno. Ito po ang huling araw ng panahon ng Pasko. Kaya't sa huling pagkakataon, batiin nyo nga yung katabi nyo, maligayang Pasko. Sa kabila naman sabihin mo, pwede pang mamasko. No? Ayan, pwede pa ho. No? Tignan nyo yung bag nyo, baka yan ang gawing pamasko niya. No? Nagtatapos. Pero napansin po ninyo, yung pagtatapos ng Pasko ay simula ng isang bagong kabanata kay Jesus Nazareno. Kaya nga may tinig galing sa langit, ito ang pinakamamahal kong anak, makinig kayo sa Kanya, sapagkat sinisimulan ni Jesus Nazareno ang Kanyang ministeryo, ang Kanyang misyon. Kaya sa araw na ito yung makita natin na parang naglalaro ang pagtatapos at pagsisimula. Sapagkat alam nyo po ba,
ang Diyos natin ay Diyos lagi ng simula. Kaya nga siguro hindi tayo napapagod, hindi tayo magsasawa, hindi tayo susuko, sapagkat ang Diyos natin walang sawang magbigay sa atin ng simula, ng pagkakataon, ng pagbabago. Yun ang biyaya ng Diyos. Hindi siya nauubusan ng simula. Kaya nga't kahapon, sinimulan natin dito sa Quiapo ang dakilang taon ng Yubileo. At ang tema sa taon na ito ay pag-asa. At sabi nga natin, ang dambana ni Jesus Nazareno, bukal ng pag-asa. Kaya tayo nagpupunta rito. Kaya walang puknat ang mga tao. Kay haba-haba man ang linya, ang sikip-sikip man, nandito tayo kasi sumasalok tayo ng pag-asa sa Kanya. Lagi siyang nagbibigay ng simula sa atin. Ang tunay na deboto, ang tunay na alagad, ang tunay na anak ng Diyos, hindi nauubusan ng pag-asa. At ang kalakip ng pag-asang ito'y bagong simula. Kaya kasiguro pinagsimba ngayon ng Nazareno, gusto niyang sabihin sa iyo, hindi pa tapos ang lahat. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Pwede pa uli. Di ba po ang taong nawawala ng pag-asa, laging ang isip niya, tapos na. Wala na, tapos na. Ayaw na, suko na. Uwian na. Ang tao nawawala ng pag-asa, laging katapusan ang nakikita. Pero ang taong puno ng pag-asa, nakikita niya ang simula na nais ibigay ng Diyos sa kanya. Siguro gustong sabihin sa iyo ng Nazareno, oo, nagkamali ka. Pero simula uli. Bangon muli. Siguro nga, nakailang subok ka na sa negosyo, kaya iba sa inyo sabihin, ayaw ko na. Ayoko na magtrabaho, ayoko na magnegosyo, lagi naman lugi. Ayoko na magmahal, lagi naman akong pinagtataksilan. Mga paasa lang naman. Ayoko nang mabuhay. Hindi maubos-ubos ang problema ko, tapusin ko na lang kaya. Kaya ka nandito ngayon, gusto sabihin ng Nazareno sa iyo, huwag mong tapusin. Huwag kang susuko. Bibigyan kita ng isa pang simula. Hindi siya mapapagod at magsasawang bigyan tayo ng simula. At ang tunay din daw na mga anak ng Diyos, ngayon sinasariwa natin ang ating binyag. Hindi lang tayo tagatanggap ng pag-asa, tayo rin maging daluyan ng pag-asa. Huwag mong suluhin lang. Ikaw din maging daluyan ng pag-asa. Pag nagpapatawad ka, kapag tumutulong ka, kapag nagsasalita ka ng maganda at totoo, nagiging daluyan ka ng pag-asa. Di ba, minsan ang tukso din sa atin, hindi lang yung sarili mo yung tapusin mo. Gusto mo rin tapusin yung iba kasi nawawalan ka ng pag-asa. Kaya nga, di ba, minsan sabihin mo, wala nang pag-asa tong asawa ko. Wala nang kwenta tong anak ko. Wala nang katuturan tong pamilyang ito. Kaya di ba, kahit sa lipunan natin, patayin na lang mga yan. Mga walang kwenta naman yan. Mga masasamang tao naman yan. Lipulin na lang natin sila. Yan ay tanda na nawawala na tayo ng pag-asa. Yan ay tanda na hindi na tayo naniniwala sa mga simula at pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Kaya sa misang ito yung sariwain natin. Tayo hindi pinagsasawaan ng Diyos. Tayo laging binibigyan ng pagkakataon at simula ni Jesus Nazareno. At tayo rin sana maging daluyan ng pag-asa at simula sa ating kapwa. Sapagkat hindi pa tapos ang lahat. Bilang mga binyagan, tayo'y papuntang langit. Tayo'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan.
Pag sinabi mong walang hanggan, walang katapusan. Pag sinabi mong kalangitan, walang wakasan. Kaya dapat lagi tayong puno ng pag-asa. Siguro nga, dapa ka ngayon. Siguro nga, bagsak ka ngayon. Siguro nga, subsub ka ngayon sa buhay mo. Pero tignan mo ang Nazareno, hindi patatalo. Babangon at babangon. Magpapatuloy sapagkat alam niya, hindi nauubusan ng simula ang Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sapagkat sa iyong pagkakatawang tao, ipinakita mo sa amin, ipinaramdam mo sa amin ang iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Hindi ka nagsasawang patawarin kami, bagamat kami makasalanan at madalas nakakalimot. Hindi ka napapagod bigyan kami ng pagkakataon, bagamat minsan matigas ang aming ulo at puso. Ikaw ang aming pag-asa. Kaya nga't sa pagtanggap namin sa iyo, maibahagi din namin ang pag-asang ito sa aming kapwa, lalo na sa aming pamilya at sa aming bayan. Hindi kami susuko. Hindi kami magiging marahas. Hindi kami magiging mapait. Sapagkat alam namin, ikaw ang bukal ng pag-asa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.